Good morning mga kaibon. Yun. May nag-question ulit. Nag-question naman sa natin sa Facebook page natin, no. Si Sir Mokong Boroko yung niya, yung IGN niya. Yun, ang tanong ni Sir, Idol, ilang months mo ba pinagpapahinga yung mga ibon mo? Thanks in advance, sabi niya. Yun. So, ang gagawin natin ngayon, video na to, bibigay ko yung mga dahilan, yung mga reason bakit ko pinagpapahinga yung mga ibon ko, tsaka kung ilang months or weeks ko sila pinagpapahinga, no. Yun ang topic natin para ngayong araw na to. So guys, ang unang reason bakit ko pinagpapahinga yung mga ibon ko, no. Number one yung pag marumi na yung nest box nila, pag kailangan ng palitan yung mga nesting material nila, pinagpapahinga ko muna yung mga ibon ko. Ang gagawin ko, lilinisin ko yung mga yung nesting material nila, aalisin ko, lilinisin ko yung nest box nila. Tapos i-sprayan ko ng wash out yung loob. Tapos sabay kong bubudburan ng 7 powder. Tapos lalagyan natin ng kusot ulit. Yun, tatakpan ko muna yung nest box, pero dun pa rin sila sa cage, no. Tatakpan ko yung nest box. Tapos siguro mga 2 weeks gano'n, no. Pag nililinis ko yung mga nest box nila, mga 2 weeks ko silang pinagpapahinga. Depende kung ilang clutch. Kapag for example sa unang clutch marami silang mga inakay, no, dumudumi agad yung nila, yung nest box nila. Nagiging mabaho, kaya yun, ayaw naman natin magkaroon ng sakit yung mga ibon natin, kaya yun, nililinis natin agad. Depende kung ilang clutch, no. Merong pagkakataon na pangalawang clutch or pangatlo. Pag minsan kasi yung ibang breeder natin dito, kung napapansin nyo sa mga nakaraan nating mga vlog, no, nagkakaroon lang sila ng inakay, isa or dalawa, yung ibang breeder natin. Yun, siguro madalang ko lang linisin yun kasi hindi naman masyadong dumudumi kapag ganun lang yung inakay. Siguro hanggang 3 clutch pag ganun lang yung mga inakay nila, hanggang 3 clutch. Pero pag sa unang clutch nakapagpagpasa sila ng 4 or 5 inakay, ganyan, yun, after ng clutch na yun nililinis ko na kasi mabaho na talaga. Yung dumi ng mga inakay, no, sa loob, yun, papansin nyo nun, nabaho na kasi nga marami silang inakay. Kaya yun, nagpapahinga ko lang kapag unang clutch marumi na agad, 2 weeks lang. Pero pag nakatatlong clutch na ganyan, pinagpapahinga ko ng mga 1 month. 1 month ko sila pinagpapahinga para naman mapahinga yung mga ibon natin. Ginagawa ko, kinokondisyon ko ulit yung mga ibon. Yun, pag kinokondisyon ko naman yung mga ibon, nilalagay ko sa sa flight cage muna sila, para makalipad-lipad sila ng maayos, ng maluwang yung cage, no, nakakalipad sila ng maayos. So yun, number 1, kapag marumi yung mga nila, nest box nila. So guys, pangalawang reason bakit ko pinagpapahinga yung mga ibon ko, no, kapag napapansin kong nagiging maselan sila, yung tipong nakailang clutch na sila tapos makapansin mo nagiging maselan, hindi na sila nakakabuhay ng inakay. Pag ganun, pinagpapahinga ko muna guys, no, kinokondisyon ko. Merong mga ibon kasi na ganun yung kahit good breeder sa una, makapansin mo bandang huli, nagiging maselan sila. Katulad nung isang natin dito, breeder natin dito, no, yung sa natin, dito sa taas, naging maselan yung yung hen natin. Nagkaroon siya ng 6 na itlog. Kung napansin nyo yung nakaraang vlog natin, 5 lang yung itlog niya pero naging 6 pa, no. Nadagdagan ng isa. Hindi ko lang kung nag-double clutch siya. Hindi ko lang kung nadagdagan pa ngayon, no, kasi hindi ko na sinisilip. Ang nangyayari kasi, nakapisa siya ng yung Opalutino project natin to, no.
may napisang una, visual Lutino Opa. Yun, pagsilip ko nung umaga, deads agad, hindi nasubuan ng hen. Sa tingin ko, naging maselan yung hen natin. Kaya yun, ang ginawa ko, yun, hindi ko na sinisilip yung nest box nila ngayon. After siguro ng mga 10 days ganyan, dun ko sisilipin. Kapag medyo malalaki na yung mga inakay, titignan ko kung makakabuhay sila ng inakay, no? Ang ginawa ko, nilipat ko yung itlog dito sa baba. Dito sa gagawin sa ating pamoster, yung ginawa ko na talagang pamoster. Nilipat ko yung itlog, yun, may pisa ng isa. Hindi nag-visual, bali opa line lang yun. Hindi ko alam kung mag-yellow bulls o green opa. Pero nakapisa ng isa. Bali, may 4 pa na itlog na naiwan, no, na fertile. So sana magkaroon pa ng ng visual na opa Lutino. So yung nilipat kong itlog sa kanya, yung itlog nitong pamoster natin, nilipat ko sa taas. Tapos, ang ginawa ko, hindi ko na sinisilip. Tinitignan ko kung makakabuhay ba siya ng inakay o hindi. Kapag di nakabuhay ng inakay, yun, pagpapahingayin natin. Kapag ganyan nagiging maselan yung mga ibon natin, pinagpapahinga ko yan ng mga 1 month pataas. Yun, kino-condition ko. Ang ginagawa ko, minamatsagan ko yan. Tinitignan ko kung lalagay natin sa flight cage, no? Tapos titignan ko kung tawag dito, kapag na siya, breed na siya, yung gustong gusto na talaga mag-breed, dun ko palang isasalang, no? Pero sa loob ng 1 buwan pababa, kahit nakikita kong ganun, hindi ko isasalang yun. Basta 1 month pataas, pag minsan umabot pa ng 2 buwan, ganun ko pinagpapahinga yung mga ibon, kino-condition ko para pag nag-breed sila, yun, nagiging maayos sila, no? Meron tayong mga ibon meron tayong na-experience na ganun dati, yung breeder ko dati, green opaline new wing nakak, tsaka green pied na hen, naging maselan, binabasag yung mga itlog niya. Pero nung una, good breeder siya, nakailang clutch din siya, good breeder. Tapos habang tumatagal, nagiging maselan. Yun, pinagpahinga ko siguro ng mga kulang sa 2 months bago ko sinalang ulit. Noon, yung sinalang ko ulit, yun, nakabuhay ulit ng inakay, naging good breeder ulit, no? So pag minsan, pag nagiging maselan yung mga ibon natin, yun, kailangan lang natin silang pagpahinga, tapos i-condition natin ulit yung mga ibon natin. So yun yung pangalawang natin reason. Kapag nagiging maselan yung mga ibon natin, doon natin pinagpapahinga. Yun. So guys, pangatlong reason bakit ko pinagpapahinga yung mga ibon ko. Kapag binabaklas ko sila sa kapares nila, tapos bibigyan ko sila ng ibang kapares, no? For example, etong nagloko natin, etong naging maselan natin na hen. Lutino Opa project to, di ba? Green Opa, split ino, split par blue yung kak natin. Green Opa, U-wing, split ino naman yung hen natin na proven. Naglabas na ng Opa Lutino yan, no? Ang gagawin ko dyan, babaklasin ko sila. Tapos, ang gagawin ko dito sa likod natin, kung makapansin nyo ito, may itlog to, dalawang fertile. Lutino Opa project din to. Ang ID naman nito, green, split Opa, split ino, split par blue din. Puro kak yung split par blue natin dito, kaya sayang, no? Tapos, yung hen natin dito, Lutino. Bali, ang gagawin ko, pagpapalitin ko sila ng kapares after nung mga clutch nila. Yon. Tapos, ang depende yan kung depende yan kung gaano katagal sila magpe-pair, no? Yun yung pahinga nila. For example, kung yung isa nag-ban agad, pagpapahingayin ko pa yan ng mga 1 month bago ko isalang ulit. No, hindi ko sila sinasalang ulit kapag nagkakaroon sila ng bagong kapares. Yun, 1 month. Pinaka mabilis na yung 1 month. Kapag nagbaklas ako ng pares, no, ganun yung ginagawa ko. 1 month, pinagpapahinga ako. Depende kung magbaban sila agad. Merong mga ibon na hindi nagbaban talaga agad, matagal magban. Yun. Wala tayong magagawa kundi hintayin natin magban sila, no? Kasi yun.
Kapag nainip ka sa pag-iibon, yun, talo ka talaga. Kaya dapat huwag kayong mainip kapag may pinagpapares kayo, pag may gusto kayong project. Yun. Kaya babaklasin ko naman yung mga ibon natin na to dahil para makapagpalabas tayo ng mga sex link mutation dito sa ibon na natin. Yung magiging pares natin yan, green opay, split ino, split fire blue. Ang ka-pair niya magiging Lutino hen. Bale, pag naglabas sila ng visual opa, Lutino, sex link hen. Kapag di naman visual na opa yung Lutino, split opa line sa kak naman yun, no? Yun yung mga IA-ID nun. Sa isa naman, ang magiging ka-pair niya yung green split opa, split ino, split fire blue. Tsaka yung green newing opa natin, split ino na hen. Bali, magiging anak nila, pag naglabas sila ng visual opa Lutino, yun, pwedeng maging kak, pwedeng maging hen. No, kapag di naman visual, kapag nag-hen, normal lang. Kapag nag-kak naman, split opaline siya nun. Sex link mutation kasi yung mga ibon natin dito, no, kapag ganun, pag may split opaline, ganyan. Ang opaline na mutation kasi ay sex link mutation. Yun. So yun, pangatlong dahilan natin pag nagbabaklas tayo ng mga ibon natin, no. Depende kung gaano katagal sila magbaban, tapos pagpapahingahin pa natin sila nun after nila magban. So yun. Ano pa ba? Yung mga reason. May isa pa palang reason bakit ko pinagpapahinga yung mga ibon natin dito, no. Pinagpapahinga ko yung ibon natin kapag pag malapit na dati, no. Dati ganito yung ginagawa ko. Pero ngayon, hindi ko na ginagawa yun eh. Dati ang ginagawa ko, kapag mag-New Year na, yung malapit na magpuputuhan kasi nag-aalala ako, baka ma-stress yung mga ibon natin kapag may mga itlog. Pag ganun kasi, nag-ulo ko yung mga ibon, nasubukan ko na yun eh. Na torete sa ingay. Hindi nila kinaya, nagloko. Nung bago pa lang ako ilan pa lang yung pares ko nun, 2 pares pa lang yata. Yun, sa ingay, hindi nila kinaya. Simula nun, nagloko na, hindi na hindi na talaga breed ng maayos. Yun, hindi nililimliman yung itlog nila. Simula nun. Kaya yun, ginawa ko. Kapag magbabagong taon yun, pinagpapahinga ko lahat ng breeder, nilalagay ko sa isang flight cage na malaki. Dati kasi meron akong 224 na flight cage, malaki yun. Ngayon naman yung flight cage natin, 2x3x4 yung sukat naman ngayon ng flight cage natin. So ngayon walang laman yung flight cage natin, no. Malinis, walang laman. Nilinis ko nga kinuskus ko tsaka sinabon ko. Bala ko sprayan ng silver na na tawag dito, pintura. Yun. Kapag lumaki na yung mga ibon natin dito, yung mga painakay natin doon ko lalagay. Bago nyo pala ilagay sa malaking cage yung mga painakay nyo, no, dapat sa maliit muna para hindi sila mapipilay. Yun, hindi mabibigla yung mga pakpak nila, So yun guys, pang-apat na reason natin yun. Pag mag-New Year, no, pinagpapahinga ko yung mga ibon natin. After ng New Year, siguro mga 2 weeks, mga 2nd week ng January, dun ko ulit sila sinasalang. Sinasabay ko na rin yung paglinis ng nest box nila nun. Lahat. Kaya tanggalan ko ng nesting material. Tapos, tawag dito, ini-sprayan ko ng wash out, tsaka nilalagyan ng 7 powder sa loob bago natin ilagay yung kusot, para may iwasan yung yung tawag dito, yung mga langgam, mga peste sa loob ng nest box ng mga natin, alaga nating African lovebirds. So yun, no, kay Sir Mokong Borokoy ba yun? Maraming salamat sa question mo at nagkaroon tayo ng topic para ngayong araw na to, no sir. Yun, sana may nakuha ang idea sa pagpapahinga ng mga reason bakit ko pinagpapahinga ng mga ibon ko, tsaka kung ilang months or ilang weeks ko sila pinagpapahinga, So yun, sana nakakuha ka ng idea. Yun, maraming salamat po sa inyo. So guys, hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to, no. Sinagot lang natin yung question ni Sir Mokong Borokoy. Yun, maraming salamat mga kaibon. Ingat and God bless po sa inyong lahat.